presensya habang nasa mundo ibabaw. So mga kapatid, kung babalikan po natin ang kasaysayan at maging ang Biblia, isang pong katanungan na ibigay po sa inyo. Sino po ang nagpalaganap ng katuruan ng Panginoon? Kumbaga, if we are looking back, way back to the 1st century AD, di ba ang Panginoon, namatay po siya at the age of 33, at sayo po ng mga scholars, namatay po siya as AD 33. At after ng kanyang kamatayan, nabuhay siya muli. At according to the Bible, meron po siya 40 days na inilaan sa mundong ibabaw right after his resurrection. At siya po ang ng langit. At meron po siya hinabiling sa kanyang mga alagad. At sa pamamagitan po ng mga alagad, dito po ngayon lumaganap ang katuruan ng Panginoon. The church history is started in the book of Acts, if you are gusto mo natin talagang alamin. Hindi po nagsimula ang katuruan ng Kristyanismo sa isang relihiyon. Nagsimula po yan sa pagpapahayag ng salita po ng Panginoong Hesus. Ayan. So, ang nagpalagana po ng kautusan ng katuruan ng Panginoon ay walang iba kundi ang tinatawag ng mga disciples of our Lord Jesus Christ. Kung ating pong bubuksan ng ating Bible, okay, buksan nila po sa Acts chapter 11. Tingnan mo din dito. Sa aklat po ng mga gawa, talata 11, versikulo 26 or 25-26. Dito, meron tayong mababasa dito. This is the first time na tinawag ang mga disciples ng Panginoon na Christians. Because throughout the Bible, hindi naman even si Christ, hindi tinawag ng kanyang mga followers, ay Christian Pedro, no. Wala pong ganyang pananalita ang Panginoon. Basahin po natin. Are you there? Acts chapter 11, verse 25 and 20. Sabi dito, so Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Ito po yung pangalan po ni Apostol Pablo before, si Saul. Ayan. And when he found him, sino po yung nahanap? Si Saul. He brought him to Antioch. Sabi dito, the next phrase says, for the whole year, they met with the church and taught a great many people. And sabi dito, and in Antioch, the disciples, ang mga alagad, di sinabi yung 12 alagad, hindi, ang tawag ng Bible sa mga tagasunod ni Jesus ay mga disciples or alagad. Then sabi dito, and in Antioch, the disciples were first called Christians. Ayan. But mas na-emphasize sa Bible, the word disciples. So, according sa pag-aaral ng mga Bible scholars, ang tumawag na Christian sa mga disciple of Jesus Christ ay hindi from the church itself, kundi from outside the church. Yan yung naging parang brand ng mga disciples o tagasunod ni Jesus sa mga tagalabas ng simbahan o ng church. Ang tawag sa kanila is Christians. Ayan. At mula po ngayon, marami na nagsasabi na sila ay mga Christians. But primarily, ang in-establish ng Panginoon is not a Christian, but a disciple. Not a believer, but a disciple of the Lord Jesus Christ. Bakit mahalaga ito, mga kapatid? Bakit mahalaga ito na maintindihan natin na mas in-address ng Panginoon ng disciples ang kanyang tagasunod kaysa Christian? Because a disciples
in the Greek word is matetes. It means a student and a follower and a learner. Yan pala ang ibig sabihin ng disipulo. Tagasunod, handang matuto, at handang gawin ang kalooban. That's the meaning of disciples. Pero ngayon kasi, naging mas kilala na ang word na Christian or the believer of Jesus. I have a question for you, mga kapatid. It is possible to believe in Jesus Christ. When I say, sino ito naniniwala kay Jesus? Every one of us believe. We are all the believers of Christ. Alam mo ba? Lahat tayo believers, but yet never become a person that Jesus intended. Today, millions of people believe in God. They say that they love Jesus. They go to church. They profess that they are Christians. But when the storm comes, their faith collapses. When temptation appears, they can easily fall or quickly to fall. When God calls for obedience, they are hesitate to obey. When Jesus calls for a sacrifice, they step backward. Bakit? Because they are not the disciples. They are just believers and Christians. Their faith is shallow. Their commitment is weak. Kasi nga, iba na ang identity ngayon ng followers of Christ. If you're a follower of Christ, immediately you know the meaning of disciple. It means a learner, a obedient, a student of Christ. Yan dapat maibalik, dapat itong ganitong konsepto ng Kristyanismo, especially sa kapanahunan ngayon. Na ang Kristyanismo ay hindi lang ito more on salapi. Di ba? Meron tayo quotation. Kristiyano sa puso, pero hindi sa puso. Pero ang pagiging disciple ng Panginoon ay hindi lang yan sa isip, hindi lang sa panalita, maging yan lalo sa kanilang mga puso. So now, we need now to raise this present age or this present time a disciple of our Lord Jesus Christ. Bakit mahalaga na tayo may mag-raise? Ma-raise up tayo as a disciple of Christ. Why? Because they are the leaders of God's kingdom. Amen? Ang nagpalawig po kami, mga kapatid, ng Christianismo ay hindi yung mga believers, hindi yung mga Christian. Those are the disciples of Christ. Naging brand name na lang ang Christianismo nung ito ay lumaganap. And tayo, tinanggap na rin natin yan sa ngayon. Na I'm a Christian, I'm a believer of Christ. But primarily speaking, the Lord Jesus Christ addressed His followers as a disciple of Jesus. At ito po yung gusto ko mabigyan ng emphasis sa mga oras po ito. Dahil dito, naalala ko po yung panawagan ng Panginoon in Matthew chapter 28, verse 18 to 19. Ano po ito? The Great Commission. Jesus never said that go and make Christians, make believers. Ano sinabi niya? Go and make disciples. Therefore, ang simbahan o ang isang gathering ng mga church, ang intention pala ng isang gathering, ito po, ang intention pala dapat maging disipulo ka ni Jesus. That's the real intention pala ng gawain natin. Hindi para maging Christian, hindi para maging believer ni Jesus, maging disipulo pala tayo ng Panginoon. That's the real intention of should be every churches. Pero mga churches ngayon, mas pinofocus yung galing sa pagsayaw. Di ba? Ang dami ngayon, di ba? Magaling sumayaw. Mas pinofocus yun kasi iba yung ministry na.
Ano nangyari mga kapatid? Even though the church ay unti-unti nang lumalayo sa dapat core values of a follower of our Lord Jesus Christ. Isa nalilimutan natin yung panukalan ito na go and make disciples. Not go and make a good dancers. Wala ganun. Gusto ng Panginoon. Kasi mga ko sa mga kapatid, ito yung gusto kong talakayin sa mga oras mo ito. So, gabi ng Panginoon, go and make disciples, not a fan, not admirers of the Lord Jesus Christ, not just a casual Christian, but disciples, fully surrendered followers of the Lord Jesus Christ. Kaya sa mga oras mo ito, medyo magkakaroon tayo ng konting tensyon sa salitang Kristiyano at sa salitang disipulo ng Panginoong Jesus. Are we a believer or a disciple of our Lord Jesus Christ? Are we producing believers or are we producing disciples of our Lord Jesus Christ? Yan ay yung tanong. Katanong ko sa inyo, are you a believer of the Lord Jesus Christ or are you a disciple of our Lord Jesus Christ? Based on what I've shared to you, para ngayon, may maliwanag na distinction para ang pagiging disipulo at ang pagiging believer ni Jesus. Pero dito po natin, na isang Panginoon, at tayo po ay kanyang maging mga alagad. Let's open our Bible. Nasabi ko na rin kanina, in Matthew chapter 28, verse 18 and 20. Marami sa atin na ito, and this is one of our verse because meron po tayong vision and mission at dyan po nakangkla yung ating panawagan. Yung pong pangitain ng ating gawain nito, nasa likod po yan, the vision and the vision. Maybe one Sunday siguro, magkaroon ulit tayo ng discussion about the vision and mission of KCP Filipino Church. Mahalaga po ito na meron tayong pangitain na sinusunod upang sa ganon, mas intentional yung ating pagpunta sa simbahan. Amen po ba? Mas alam natin yung ating ginagawa. Why we are coming every Sunday here to church, giving your money. Nagkalaman yun eh. Ang hirap pa yung mag-overtime. Tama? Lalo ngayon, no? Ang lamig-lamig. As pumunta ka ng simbahan, nagbigay mo pera mo. Anong logical mo? Ano yung logical na pwede mo sabihin dyan na giving your money na pag hindi na naiintindihan yung kalooban ng Panginoon. Kaya sa mga nakakaintindi ng kalooban ng Panginoon, isang pribileyo na tayo magbigay sa Panginoon. Amen po ba? And we believe that when we give to the ministry of our Lord Jesus Christ, the blessing will more come in our life. Diba? Sabi ng Bible, times 10 eh. Parang bunga, no? Nagtanim pa ng isa, pero may 100 yung naging bunga. Minsan, tanim mo, faith of pagbibigay. Ang balik naman sa ng Panginoon, protection, di ba? Kapayapaan, di ba? Di ba siya napapansin yun eh? So, yun ang pagpapala ng may pananampalataya sa pagbibigay sa Panginoon. So, let's open our Bible in Matthew chapter 28, verse 18 and 20. Which is ito po tinatawag na the Great Commission. Hindi po the Great Commission. Diba? Maraming mission, no? Pero ang sabi ng Panginoon, this is the Great Commission. Ang dakilang panukala ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. So let's stand up and let's read Matthew chapter 28, simula sa verse 16 hanggang sa verse 20. Ayan. Babasahin ko po sa NIV, sa New International Version. Sabi dito, the 11 disciples went to Galilee. Okay, kulang na siya ng isa dito ha. Marang yan sa isa. Hindi nakaabot. No? Sayang. Nagbigti kasi yung isa. Hindi nakaabot. Kaya sabi lang,
Bible, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. So, can you imagine, no? In the front of our Lord Jesus, the resurrected Jesus Christ, ang pagdudula talaga ay kaakibat lagi yan, no, ng mga tao. Pero in verse 8 said, then, ito maganda, then Jesus came to them and said, merong dineclare ang Panginoon sa mga nagdududa sa Kanya at sa mga sumamba sa Kanya. The good thing about the Lord Jesus Christ, kahit nagdududa ka sa Kanya, still, His message is still, kumbaga, ibibigay niya pa rin sa iyo. Ano sabi doon? All authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng kapangyarihan ng sa langit at sa lupa, ipinagkaloob niya sa akin. Then, the commissioning in verse 19 said, sabi niya sa mga disciples, sa mga nagduda sa kanya, therefore, go and make disciples of all nations. So, it's the global vision na binigay ng Panginoon. Hindi isang tao, hindi disipulo nyo, hindi isang city, hindi isang barangay, isang nasyon. Paano na gagawin niya ilabing isa lang sila? Imagine that, di ba? Therefore, go and make disciples of all nations. Then, ano yung bidding? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey. Ituturo sa kanila, sa mga nabautismohan sa pangalan ng Panginoong Hesus, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu, tuturuan sila na ano? Sumunod! Mga kapatid, ang ating layunin din sa KC Philippine Church na lahat tayo matutong sumunod din. Teaching them to obey everything I have commanded you. Ito yung matindi. And surely, sabi ng Panginoon, I am with you always, the very end of the age. Sasama ang Panginoon sa mga taong gagawa ng kanyang panukala. If this church want Jesus Christ to become the center of fellowship, we need to comply to the declaration and commandment of our Lord Jesus Christ. Para sumama ang Panginoon sa atin, kailangan gawin ito ng kanyang simbahan. Ngayon po ba? Tayo manalangin sa Panginoon, hallelujah, Lord, sa mga oras po ito. Napakahalaga at napaka-importante, Lord God, ang katagang aking nabasa sa aklat ko ni Mateo. Lord, ito'y habilin mo, Panginoon, bago pumunta ng langit. Nawa sa mga oras po ito, makita po namin ang dapat namin gawin sa mga oras po ito. Nawa, Lord, sa aming pagbabaybay ng salita po ito, maintindihan namin sa mas malawak na kaisipan kung ano talaga ang isang buhay ng isang disipulo at tagasunod mo, Panginoon, upang sa ganun, Lord, this present generation, this present age, magkaroon, Panginoon, ng tunay, Lord God, na pagmamahal sa iyong kaharian at sa iyong kalooban at sa iyong mga nais, Panginoon, na mangyari sa mundo. Lord, give us the heart that willing, Lord God, to accept, Lord, your teaching sa mga oras po ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Mga kaupo na po, in bawat. So yun po mga kapatid, ito po yung pangyayari na kung saan naisulat ni Mateo ang pagbabalik ng Panginoon mula sa kamatayan, nag-resurrect po siya going to heaven. At bago po siya umalis, napakahalaga yung sinabi ng Panginoon dito. At ito dapat yung isa sa mga pinanghahawakan pag tayo po ay Kristiyano or a disciple of our Lord Jesus. Anong sinabi ng Panginoon dito? All
authority has been given unto women. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan sa silong ng langit na higit na meron ang Panginoon. Wala na ibang kapangyarihan. At pangalawa, may sinabi ang Panginoon na dapat kayong mga disciples ay humayo. Dala ang kapangyarihan meron ako. Kapag may basbas ang Panginoon sa mga disciples on the time. Kaya sa mga oras kong ito, gusto ko pong iparating sa atin ang tatlong mahalagang bagay. Disciples agenda. May agenda ang mga disciples ng Panginoon Jesus. And tayo ngayon mga kapatid, from the mindset of being a Christian, from the mindset of being a believer, I want now to invite you that you are not just a Christian or a believer, but a disciple now of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Hindi lang tayo Kristiyano, hindi lang tayo mga manampalataya, disipulo tayo ng Panginoon. At pag disipulo ka ng Panginoon, mayroon dapat tayong primary agenda na dapat natin gagawin. Upang sa ganon, patuloy pong mapalawak ang kaharian ng Diyos sa mundong ibabaw na ito. Mga kapatid, nung sinabi ng Panginoong Hesus that go and make disciples of all nations, hindi po 100,000 yung sinabihan niya. Hindi po 1,000,000 na tao. Ilan yun? 11 lang. And that start the movement of the church. Until now, mga kapatid, lumalawak yan at tayo po ngayon ay naging kabahagi ng testimonya ng bagay na yan ng mga disipulo. Until now, mga kapatid. Can you imagine that? 2,000 years ago, may nag-declare na 11 na si Jesus ay namatay at muling nabuhay at nagbayad ng mga kasalanan. Until now, that message is still the same and powerful. Kaya nandito ngayon. Alam ko ba? Kaya nandito ngayon, kasi alam mo, niligtas ka ni Jesus. Ang problema lang, throughout the centuries, naging mindset natin that I'm a Christian, I'm a believer of Christ, not a disciple of Christ. Sabi po ni Leroy Ames, sa pong author, pastor, author, sabi niya din, disciples are made, not born. Wala pong ipinanganak na disipulo agad ng Diyos. Dinidevelop po yan. The disciple itself, they are not a disciple before. They are Israelite people. They are so-called the bayan sila ng Panginoon. Pero dinidevelop sila ng Diyos, ni Jesus, para maging disipulo nila. So ito yung nais ng Panginoon na iparating sa atin. But, according to this author, si Leroy Ames, meron po siyang argument na binigay. Sabi ng ganyan, in his book argued that the lost art of making disciples is much more than getting people saved. It's a life-on-life, long-term process of helping people to grow into mature, committed, reproducing follower of Christ. Sinabi niya, bilang isang simbahan, hindi dapat enough ang isang tao na maligtas lang. Kung hindi, dapat is a life-on-life and long-term process of helping people to grow and mature in their commitment in our Lord Jesus Christ. And those people also produce also a follower of our Lord Jesus. Nung nabasa mo ito mga kapatid, tingnan nyo yung ating mission at vision. Marami sa atin till now, hindi nyo pa kabisado yan. Marami until now sa atin,
dinadandaanan nyo lang yan. Kailangan maintindihan ang panahal ng Panginoon. To see men and women empowered by the Holy Spirit, evangelizing, discipling, and leading people to become committed follower of Christ. Yan ang misyon ng simbahan ito. At ang kanyang pangitain is to see people fully surrendered like to Jesus, doing cell grouping and leading others to become committed followers of Christ Jesus to glorify and honor God. Yan yung pangitain ng church po ito. Ibig sabihin, mga kapatid, sinasabi lang natin na this church ay makakita ng mga taong tunay na committed sa Panginoon Jesus. Tunay na magmamahal sa gawain ng Panginoon. This is the vision of this church. Kaya meron tayong mga discipleship training program, meron tayong pinapalakas natin ang care group ministry, pinapalakas natin ngayon ang prayer ministry, kasi pag gusto natin mangyari ang mga bagay na to. Again, sabihin mo naman, we declare a lot in the past anniversary natin. May mga caption ba yung ating mga words doon? Sana mga kapatid, maging totoo sa atin. So bilang disciple ng Panginoon, dapat meron kang top 3 agendas. When you say top 3 agendas, ito dapat yung priority na alam natin at dapat natin ginagawa. At ating makikita yan sa ating binasa sa Matthew chapter 28, verse 16 hanggang 20. Matapos kong ma-share o may bahagi sa inyo ang tatlong mahalagang agenda ng pagiging disipulo ng Panginoon. Nawa mga kapatid, ang panalangin ko po, ito rin ay ang maging puso natin at hangarin ng bawat isa bilang mga alagad ng Panginoon na tinawag sa kasalukuyang panahon. As I share to you the 3 priorities or agenda of being a disciple, nawa ito rin yung panalangin din natin. Right after this message, as I share to you, nawa ito rin yung maging panalangin din natin. Lord, hindi ako believer, hindi ako Christian. I'm your disciple. And I want to have this kind of agendas in my life. So ako, this is my prayer. Ito po lahat, kasama po ako, lahat maging puso at maging hangarin natin upang sa ganon patuloy po ating mag-fulfill ang ating declaration na enlarge 2.0. Amen po ba? Amen! Nag-isin pa na yung nahantok, di ba? Okay, so mga kapatid, kaya sa mga kapatid, ano ba tatlong bagay na dapat meron ng isang disciples? Ano yung agenda na meron siya? Number 1 is a disciples live under the authority of Christ. Makakita natin, once you become a disciple of Christ, a follower of Jesus Christ, you are now under His authority. Ikaw ngayon ay napapaloob sa kanyang nasasakupan. Parang tayo ngayon. We are under, di ba, authority of the Republic of South Korea. Tama ba? Hindi ka pwede basta umihi na lang dyan. Kasi sa Pilipinas, pwede ko umihi sa tabi. Hindi ka basta-basta pwede lang mamulot ngayon ng mga tinatapon ng mga cabinet, na kung ano mga TV, lalo mga sticker na. Why? Because we are under authority.
pag ikaw ay pumasok sa isang kumpanya, you are now under authority of your boss. Lalo na pag ikaw ay kesok ka na. Ha? Ibig sabihin, sa Pilipinas, kumbaga, ang tawag doon, legal ka na na trabahante. Regular, yun, regular. You are now under authority. Pag sinabi ng boss mo na mag-overtime ka, although maraming may gusto, di ba? Di ba? Pero, we are under authority. Wala tayong pwede sabihin na, boss, actually, pwede ba akong magmerienda muna ng gatong oras? No, nakasabi kung anong oras ka dapat magmerienda. At anong dapat yung pwede mong gawin. At if you try to violate, hindi mo minimit yung mga panuntunan, hindi ka naman agad aalisin siguro, kakausapin ka muna. Kapag hindi ka sumunod, sooner or later, alam mo na makikita. Diba? Kasi kapag ng mga boss, marami dyan, hindi lang ikaw. You know what? Buti na lang Panginoon, hindi siya ganyan. Marami pa kang pwedeng piliin ng disipulo, hindi ikaw. Buti na si Lord, hindi siya ganyan. He's still waiting for us. Diba? He is patiently waiting for us to be His disciples. Kahit na ang dahil mo ng mga rejection, ang dahil mo ng paniniwala sa Kanya, God is still waiting for us. Pero tandaan natin, once tayo na ay maging isang disipulo ng Panginoon, nakasunod niya, we are under His authority. Ibig sabihin, walang pwedeng gumalaw na sa akin. Amen po ba? Walang pwedeng, yes, pwede. God sometimes allow us na masaktan tayo, pero tandaan natin, under tayo ng Kanyang authority. Ibig sabihin, anytime God can bless us, God can rescue us, God can empower us, because we are under His authority. At dapat malinaw din sa isang disciple na we are under His care and authority. Yan dapat ang number one na agenda natin. My life today is not my own life, but under now the authority of one of the powerful God in the universe, no other than the Lord Jesus Christ, my Lord and my Savior. Kaya ang buhay ko ngayon, doon na. Minsan, gusto ko rin magwalwal, gusto ko rin gawin yung ginagawa, pero hindi kasi, ang buhay ko na kasi, under now the authority of the Lord Jesus Christ. At handa akong sumunod sa Kanya, ano man ang mangyari sa akin. Yan ang disciples. So, alam mga kapatid, nung sumunod ang mga disciples, hindi naman sila yumaman. If you try to search sa history, hindi naman yumaman ng mga disciples eh. Hindi sila ang number one multi-millionaire ng panahon nila. Walang gano'n. In fact, their ending is very drastic. Pinahon ng patiwarik, may nilagari, may pinugutan ng ulo. But they are disciple of the Lord Jesus Christ. Baka rin sa Korea, magkaroon ng ganyang persecution, wala na lang tayo siguro. Naniniwala, hindi mo kay Jesus. In Nigeria, pinapatay po ron ng mga Christians. You know that? In China, may mga pastor na mga hinuli dahil sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kapatid. Kasi bakit? Disciples sila ng Panginoon. Naunawaan nila na naman yung mangyari sa kanila, they are the disciples of Christ and they are under the authority of Christ. Ano sabi doon? All authority, sabi ng Panginoon, in heaven and on earth has been given to me. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Jesus began by declaring
all authority in heaven and on earth, bago niya muna sabihin na go and make disciples. In-establish niya muna yung kanyang pagiging lordship sa lahat ng mundo, sa langit, sa lupa. Christ established for being lordship. At saka niya isinuko o kinomisyon ang kanyang mga alagad. Kaya ano sabi niya Apostle Paul? Time will come, every tongue will confess, every knee will bow. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Sa Philippians chapter 3? I think chapter 4? Alam niyo ibig sabihin nun? Pagdating ng Panginoon Jesus, maging si Satanas at ang lahat niyang mga alipores magsasalita na si Jesus ay Diyos at luluhod sa harapan ng Panginoon. That's the meaning of that verse. Kaya alam na ni Satan, ngayon pa lang, ang disipulo ng Panginoon, hindi niya kaya ibain. Pwede niya pabagalin, pero hindi niya kayang pigilan. Alam niya ni Satanas. Kasi nga bakit? In-establish ng Panginoon ang kanyang pagiging lordship mula sa langit at mula sa lupa. He is not the Lord of Lords and the King of Kings. Maniwala ka man o hindi, si Jesus ang Lord of Lords at the King of Kings. Yan ang declaration ng Bible. Bago niya sabihin sa mga disciples na, go and make disciples of all nations. Teach them, baptizing them. I-establish na muna yung kanyang pagiging Panginoon during that time. So, real talk muna tayo mga kapatid. So, ang pagiging disipulo ni Jesus ay nagsisimula hindi sa ginawa at gusto natin, kundi nagsisimula ito sa pagsuko ng buhay ni Jesus. Being a disciple of Christ, not because, kasi gusto ko lang maganda kasi ng ministry, sa music, maganda kasi sa parang gusto kasi nag-praise and worship, parang gusto ko man nag-usher, gusto ko nagluluto. Hindi diyan nagsisimula ang pagiging disipulo ng Panginoon sa gusto natin at sa mga ginagawa natin sa anumang church. Kung hindi, saan nagsisimula? Sa pagsuko ng buhay kay Jesus. Kahit ikaw na yung may pinakaraming ginagampanan sa ating simbahan, kung ang buhay mo naman hindi nakasuko kay Jesus, hindi ka niya disipulo. At hindi ka niya kikilalanin bilang isang disciple of Christ. Ano sinabi niya sa Matthew? Sabi ng ibang mga lumapit sa kanya, Lord, we do miracles, we perform miracles, and we declare your name. Sabi ng Panginoon, I never knew you. Some scholars argue na yung mga tao na nag-profess na si Jesus, yung time na yun ay mga Christians. Kasi ang Panginoon, hindi ko ay kilala. Christian mga kayo, pero hindi naman nakasuko ang buhay niyo sa akin. I established my lordship in heaven and earth, pero kayo, hindi kayo nagsuko ng buhay sa akin. You can do the ministry in the church and everything. Lahat ng ministry sa church pwede mong gawin, pasukan. Pero kung hindi nakasuko ang buhay mo, hindi ka disipulo ng Panginoon. Kasi bakit? Ang disipulo ng Diyos, nagsisimula yan sa pagsuko ng buhay kay Jesus. That's the real talk. Amen po ba? Lahat ba dito ay nakasuko na ng buhay kay Jesus? Nasaan kami yung mga sumuko na kay Jesus? Tapos po mga yan? Sige po. Yung pagtaas na yan mga kapatid, alam yan ng Diyos. Okay? Malimutan ko man yan, pero hindi malilimutan yan ng Diyos. At nagagalat ang Panginoon ng pagsuko mo sa Diyos. Amen? Ano pa? Real talk. Maraming gustong tanggapin lang si Jesus bilang tagapagligtas, pero kaunti ang gustong tanggapin siya bilang Panginoon. Kung babalikan natin, ibig sabihin ng Lord, yung panahon nila. Kasi ang Lord, alipin ka, wala kang sariling right. What your Lord said, you need to do it.
Kasi nung panahon nila, pag meron ka kasing Lord, may Master ka, you are protected. Yun na yung pangahawakan mo. Kaya kahit alilahin ka ng amo mo, okay lang yun. At least, my life is protected. You know, sabi ng Bible, ang Panginoon ay siyang mabuting Panginoon. Mabuti siyang Master. Kailanman ay hindi siya mga abuso ng kanyang mga alipin. In fact, lalo niya pagpapalain yung kanyang mga alipin. So maraming gustong tanggapin lang si Jesus bilang tagapagligtas, pero kukunti lang talaga ang gusto maging Panginoon si Jesus. Ano ba yung mga dapat din makita sa Real Talk? Gusto ng karamihan na patawarin sila ng Diyos sa mga nagawa nilang pagkakasala, pero ayaw nila ng pagsuko ng buhay kay Jesus. Pwede ba yun? Lord, patawarin mo na ako sa mga daming kasalanan, pero ayaw mo naman sumuko sa Kanya. Pwede ba yun? Is that possible? No. Maybe sa mga ibang tao, ganyan ang kanilang pananaw, pero sa pagiging disipulo ni Kristo, hindi ganyan ang pananaw. That parehas siya, tinatawagan ng Panginoon at isinuko mo naman ang buhay mo sa Kanya. Parehas siya. Gusto ng maraming Christian, puro biyaya, pero ayaw nila ng obedience. Sa payan. Real talk yan, mga kapatid. Pag pinagpapala, maayos ang buhay, praise the Lord. Pero pag yung dumadaan na ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay na di maintindihan, question na si Lord. Yun lang pala, pinapasunod lang tayo. May pinapabitawan lang si Lord na lifestyle mo na wag mo nang gagawin, sumunod ka sa Kanya. Kasi nga, nire-resist mo eh. Ayaw mo. Ayaw ng pagsunod. Pero gusto ng pagpapala. Pwede ba yun? Gusto ng sweldo pero ayaw ng trabaho? Hindi ko pwede yun, mga kapatid. Walang akong ganyan. Di ba? Walang ganyan na kumumuno ng isang kumpanya na hindi nagtrabaho, may sweldo. Aba, okay yun ah. Baka sa panaginip, pwede mangyari yun. Ganun din sa Panginoon Jesus. Yes, ang biyaya nga pa rin nandiyan lang talaga. Pero, mas dapat lalakihan natin yung ating pagsunod kaysa biyaya. Amen? Kasi once na ikaw ay sumunod sa Panginoon, antimano, may biyaya ka agad sa Panginoon Jesus. At sana naman, hindi ka sumusunod dahil lang sa biyaya. Dahil sumusunod ka, simple lang, because mahal ang Panginoon. Biyayaan ako, hindi, mahal ang Panginoon. Okay? Sana dumating tayo sa ganung maturity ng ating pananampalataya. Yan yung mga real talk natin, mga kapatid. Pwede kang maging believer na humahanga kay Jesus. Pwede kang maging believer na nag-agree kay Jesus. Pwede kang maging believer na nag-worship kay Jesus. Pero ang alagad ay nag-obey kay Jesus. Ito po. Meron pang isa. Start becoming disciples when you stop being an idea in you and become your Lord. Sa ating panahon ngayon, natural sa atin ang Jesus. Tama ba? The word Jesus is just a normal for us. It's just a religious icon. Parang wala ng impact. Pero pag yan ay napalitan ng idea at niyakap mo na sa Jesus kung talagang Panginoon mo, doon tayo magiging isang disipulo na ang tunay na pagsuko sa ilalim ng pamumuno ni Jesus ay isang agenda ng tunay niyang talaga. Pero, hindi dito natapos ang gusto ni Jesus.
mas may higit pa siyang dapat nating maunawaan at maintindihan na nais niyang maisabuhay natin at magawa natin. And this is the next agenda of being a disciple of our Lord Jesus Christ. A disciple invests in others intentionally. Ano sabi ng Panginoon? Go. Matapos siya ma-establish siya kanyang pagiging Lord and Savior sa lahat at sa lupa, ano sabi niya? Go now and make disciples, always baptizing them. Sinabi ng Panginoon sa Matthew, go at gawing disciples ang lahat ng bansa. Discipleship is not a passive. It's not also accidental. It does not happen automatically. You know what? Kasi sa mga pinaka-challenge sa simbahan, sa isang pastor, ay ang mga disipulo ng tao para kay Jesus. To disciple people in Christ. Isa po yan. Kasi bakit? Nakalagay sa isip natin na tayo ay Kristiyano at tayo mga believer ni Jesus. Hindi natin nakuha yung vision ng pagiging isang disciples. Ano yung pagiging isang disciples? It is a learner, a follower, and a student of Christ. Hindi natin nakuha yun. Christian na ako. Umaatin na ako. Yun yung mindset. Kaya pag tinawag sa prayer meeting, ang hirap pupuntahin. Kasi mag-Christian na siya eh. Pag tinawag mo sa mga cell grouping, sa Bible study, ayaw pumunta. Kasi bakit? Kristiyano na nga siya. That kind of mindset limit our faith in the Lord Jesus Christ. Kaya nga, babalik tayo sa katuruan ng Panginoon. We are not just a Christian. We are not just a believer of Christ. We are the disciple of our Lord Jesus Christ. A learner, a follower, and a student of our Lord Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin ng disciples. Lahat po tayo mga kapatid ay learner, follower, at student ng Panginoon. So bilang sa disciples, the next agenda is invest in others intentionally. Kaya nga lumawak ang Kristyanismo, ang salita ng Panginoon. Dahil sa kanino? Sa mga disipulo. Dahil ginawa nila ang kanilang next agenda. They preach in the synagogue. They preach in the cities ng panahon na yun. Kahit na pinagbabanta sila ng patayin, they still preach the name of our Lord Jesus Christ. Pero ngayon, maraming mga Christian, mag-pray nga lang ng pagkain, hindi pa gusto. Pero Christian siya. Because of the word Christian and the believers of Christ. Nalimit yung ating galaw na dapat disipulo ka ng Panginoon. We need to be the follower of our Lord Jesus Christ. We cannot be a disciple of Christ or making disciple by sitting, being silent, and just attending the church. Discipleship is not passive, it's not accidental, it does not happen automatically. It is intentional. Kasi bakit? May agenda siya kasi. He knows his or her agenda. Kaya kahit walang nagpupuri sa kanya, walang tumutungo sa kanya, ginagawa niya ang kanyang agenda. Kasi alam niya, first and foremost, he is under the authority of our Lord Jesus Christ. At namubuhay siya under the Lord's authority. Pangalawa, namubuhay siya to disciple more others to Christ. Kaya nga po nag-enlarge ng Christianismo. And this is now our declaration, mga kapatid. Handa ba tayo? Handa ba tayo magpa-disciple? Sino rito ang handa magpa-disciple sa Panginoon? Parang nilalamig yung yes niyo. Kapatid, sabi niyo, ang pagiging isang disciple or to do a discipleship, napakarami ng isusuro sa Diyos. Maalis dyan lahat ng ating mga drama.
di-disciple ng isang cell leader ko noon. Ang dami kong palusot. Hindi ako makapunta kasi busy ako. Lahat kasi siguro ng mga palusot, iniisip ko na. Pero at the end of the day, hindi pa ako nakalusot sa Panginoon. Ang ginawa ko ng Lord, total naman, tinawag ko ako, sunod na lang. Sa pagsunod ko, hindi naman ganun kadali. Yung proseso pa rin, mga kapatid. Pero at least, unti-unti ko naiintindihan na ganito pala ang isang buhay ng isang pagsunod sa Panginoon. Hindi parang iniisip ko na parang pagsunod kay Lord, parang everything will be okay. Pag nag-pray ako, answer agad yung prayer ko, no? Pag meron akong gagawin isang bagay, talaga na mabilis agad ng Panginoon. Akala ko ganun ang buhay Kristiyano, pero hindi pala. God put me into a process. Salamat sa mga disciple ko sa akin. Salamat sa mga nag-pray sa akin. Kung meron pasalamatan sa aking buhay, yung mga taong nag-fasting, nag-pray, and nagtaas sa akin sa Panginoon. Yung suri mga nagpapasalamatan. Kaya pasalamatan na rin po yung mga taong nag-invite sa inyo, nag-lead sa inyo. Thank you for those people. Kasi bakit? Hindi naman sila yumaman nung in-invite ka sa church. Tama? Nagsiyaman ba yung mga in-invite, yung mga nag-invite sa inyo? Hindi naman, di ba? Antino, may mga problema nga sila eh. Tama? Yung mga taong nag-aya sa inyo, tala, mag-pray tayo, tala, mag-Bible study tayo, mag-worship tayo. Naging multi-billionaire ba? Hindi naman. Kung ano yung problema nila noon, may problema rin sila ngayon. Pero pasalamatan sila. Kasi bakit? Ginamit siya ng Panginoon para ikaw ay maging alagad ni Jesus. Amen? Amen. Kaya sa panahon to dapat maging intentional tayo. And this is the goal of KCB Philippine Church. This small congregation, mag-multiply ka. Amen? Amen. Can we declare na kung ilan tayo nga, sabi ni Auntie B, 30 tayo, Auntie B, di ba average 30 tayo? By next year anniversary, sabi ba natin, na yung 30 na yan, magiging 60? Amen? Ha? Come on, Jerry, di ba? Declare natin! Kapatid, subukan natin ang kalooban ng Panginoon. Gumalaw tayo sa Kanyang naisip at gagalaw din ang Diyos sa ating buhay. I know, there's a lot of process, but if you're faithful to Jesus, Lord, kalooban mo ito I will do it. Ang Panginoon din naman ang gagawa sa ating buhay. So, may tatawag na believer. Kasi nasa gitna kasi yung lie. Pag believer kasi baka mamaya naging believer ka lang ni Cristo. You always lie. May mindset daw ang believer at disciple. Tingnan natin kung ano yung mga mindset. Number 1, may tinatawag na ako party list. Yan, di ba? Yung mga believer, ito yung mga laging ako party list yan. Pero yung mga disciples, ito naman yung Jesus party list. Yan, tingnan natin, no? Parang nabuhay ka sa mga party list na yan. Okay. Sabi na nga, ako party list o yung mga believer ng Panginoon. Diba? Sino ang magsaserve sa akin? Hindi ako napansin sa church. Kaya umalis ang church, hindi sa napansin. Yan, naghahanap ng puri sa Kanya, naghahanap ng pwedeng magbigay sa Kanya. Yan yung mga believer ng Panginoon. Okay? Ako party list, nakasentro sa sarili. Puro ako dapat, ako ganyan, yan. Pero kay Jesus party list naman, sino ang pwede ko serve? Pwede yung pag-serve, gusto kong klaruhin. Hindi lang naman yung pag-ahain nyo lagi dyan. Hindi lang yung pag-serve. You can serve others, not just by giving food. You can serve others by prayer. Give them prayer every day in your life. Service yun eh. Lord, I pray kay Ate Nina na maghimala ka sa kanyang buhay. Serving yan. So, hindi man nakita physically, but spiritually, dinudulog ko siya, paglilingkod yan, mga kapatid. Alam ng Diyos yan. Kaya ngayong ating prayer meeting every Saturday, isa yan, ating paglilingkod, pagsaserve sa bawat isa.
Hindi mo ba alam ng baso mo sa atin dito, cover kayo ng panalangin? Hindi mo mapahayag na hindi kayo mag-pray ng Sunday na hindi na-cover ng prayer ang pamilya ng bawat isa ng KCPC, Filipino Church. Sinisigurado po namin, you have a covering ng panalangin. At kumatin po kayo ng prayer, we always pray for that. Paglilingkod po yun. Ano pa? Yung mindset ng believer. Feed me. Ha? Kaya nga pag maraming mga binibigay sa church, nakukulan yung mga Pilipino, di ba? Ano, Pilipinas, pag marami kang mga binibigay, nandiyan sila. Pag wala na rin sila. Believer sila. Okay? Pero ano naman ang mga disciples of Christ? Use me, Lord. Lord, pagkapelo ko siya eh. Sabi ng Panginoon, serve that guy. Pray for that guy. Visit that guy. Lord, hindi ko talaga siya gusto. Pagpalain mo siya. Take your blessing. Yan. Dahil yung mga disciples ba, gusto ba nila yung kanilang ginagawa during that time? No, hindi rin. Pero yun ang bilin sa kanila. That's their agenda. Spread the gospel. Kinulong na nga sila eh. Pero sige pa rin. Papapahayag pa rin. Yan ang Jesus party list. Amen? Pero pag ako party list yan, wala na yan. Kayo na lang yan. Di ba? May sarili akong buhay. Ako na lang bahal sa buhay ko. Ano pa? Bless me, Lord! Pero kung ikaw naman ay Jesus party list, the disciple was bless them. Nawa Panginoon ay maranasan ka niya. Nawa Panginoon, ikaw ang patuloy nilang kapitan sa mga oras ng problema. Diyan ka. So saan kayo dito ngayon? Sa believer o sa believer o sa Jesus disciple? Of course, gusto ng Panginoon tayo po ay maging Jesus party. Ginawa ko lang po yung para medyo magkaroon tayo ng konti. So number 3, agenda. The disciple obeys Jesus and teaches others to obey. Ang pangatlong agenda ng isang disipulo ng Panginoon. Sumusunod kay Jesus at nagtuturo sa iba para sumunod kay Jesus. Teaching them to obey everything I have commanded you. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. So ano po yung napansin natin dito sa sinabi ng Panginoon na teaching them to obey everything I have commanded you? Ano po yung ating makapansin? Hindi sinabi ni Jesus na teach them to inform them. Di ba hindi? Or sabi, teach them doctrines only. The doctrine of salvation, the doctrine of eschatology, and everything, the doctrine. Hindi yun eh. Or teach them to become knowledgeable in the Bible. Hindi yan sinabi ng Panginoon. Teach them to obey. Turuan silang sumunod. Kaya dapat, bago magturo, yung nagtuturo sumunod, siya muna dapat ay sumusunod. Ang tawag yan, the power of modeling. Baka sabihin na, attend ka ng prayer meeting. Eh, yung ba, di ka ma-attend eh. Di ba? How come? Third agenda of the disciples is meron siyang pagsunod sa Panginoon at nagtuturo rin siya na sumunod ang iba para sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, teach them to obey. Discipleship is not about information, but about transformation. So once kayo po ay disciple, once kayo po ay binigyan ng panahon ng ibang kapatiran natin, magpaturo po tayo mga kapatid. Kasi mahalaga ang oras at mahalaga ang pag-disciple. Dahil ang discipleship ay hindi lang impormasyon, kundi ito ay pagbabago ng buhay. Discipleship is not about information, but transformation.
Okay, balik ulit tayo dito. Sa believer at discipleship. Sa disciple. Okay? So ano pa yung mindset ng isang believer lang daw sa Panginoon Jesus? Okay? So balik tayo kay ako party list at Jesus Christ party list. Dito, sabi dito sa believer, ito yung nakikinig. Nakikinig naman itong mga tao. Diba? Ang dami naman napakinggan eh. Ang dami na napakinggan sa kanyang buhay. Pero si Jesus, yung party list, yung disciple, tumutupad sa kanya mapakinggan. Yun yung kaibahan. So ano yung believer mindset? May alam sa Biblia. In fact, kayo po dito ngayon, posible wala kayong alam sa Biblia. Lahat tayo may alam sa Biblia. Meron lang mas may alam sa atin, pero lahat tayo ito may alam sa Biblia. Pero ang disipulo ng Panginoon, isinasabuhay ang Biblia. Amen ba? But ang believer, no, ang believer ay may alam lang sa Biblia. Maraming kaya tao ang gagaling sa Biblia. I have a lot of friends and pastors that they are very good at theology. Pero nakilala ko, wala naman silang mga simbahan na hawakan. Pero kung may pag-usap, ang daming alam. Sabi ko, teka lang, Lord, may mali yata. Sa mga believer, admire to what Jesus did. Iba talaga ang Panginoon. Talaga siya namatay sa krus. Nahangaan natin yung pagkamatay niya sa krus. Isa nga, touch ko nga tayo pag pinapag natin yung the family of Christ. Admire tayo. So, ikaw sa ako part of this, you're just admiring what Jesus did. Pero, ang mga disciples, inaalay nila ang kanilang buhay sa nais ng Panginoon. Amen ba? God called people not to admire Him, but to align our life sa nais niya sa atin. Yan ang mindset ng isang disciple. Yan dapat yung mindset na meron tayo. Mga kapatid, we are preparing ourselves to enlarge yung ating capacity na mabuild pa ang kingdom ng Panginoon. Why? Because that's our declaration. Amen po ba? Kaya maging handa po tayo. Alam ko mga kapatid, maraming mga shaking na mangyayari sa atin. Kasi bakit? I-reveal pa ng Panginoon kung ano yung dapat nating pag-uwi. Hindi naghahanap si Jesus ng educated sinners. Naghahanap siya ng repentant, obedient follower. Jesus did call us to make believers who confess faith, but disciples who submit, grow, and reproduce. Yan po yung nais ng Panginoon sa atin. Yan po yung pinaka-agenda niya bakit siya nagbigay ng utos sa mga disciples. So ano yung hamon ng Panginoon sa atin? Bago niyo malimutan, may sinabi ang Panginoon doon bago siya pumunta ng langit. Ano yung sabi niya? Nang matapos si Jesus sa mga sinabi niya sa kanyang mga alagad, before He established the authority in heaven and on earth, and He commissioned His disciples, meron po siyang sinabi doon. Kataga. Ang sabi niya, I am with you always. Isang pangakong presensya niya ang sasama sa atin sa pagtupad ng kanyang kalooban. Pagkasama si Jesus ngayon, na magkukulang ba sa atin? If Christ is with us today, na magkukulang ba sa ating buhay? Sabi nga ng Bible, ibinigay nga ni Jesus in Romans chapter 8 verse 2, ibinigay nga ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ano pa kaya yung mga simple pangangailangan natin sa buhay ito? Pwede ibigay ng Diyos din sa atin yan. Damit, pagkain, pera, ito kaya magpapala ng Panginoon.
God can bless us also. Pero lang, kailangan natin masundan kung paano nag-flow ang blessing ng Diyos sa atin. Because His ways is other than our ways. Sabi ng Panginoon, I am with you. Bakit? Kasi alam niya, mahirap ang gawain na binigay niya sa kanyang simbahan. Alam niya na nakakapagod ang paglilingkod sa Diyos. Alam niya na minsan tayo ay matatakot sa pagsunod sa Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, kasama niyo ako. Ang tanong, ikaw ba ngayon ay believer lang, Christian lang, o isang disciple ng Panginoon? Ikaw ba ay tagapakinig lang o sumusunod sa kanyang kalooban? Umaatin ka lang ba o nag-i-invest ka para patuloy na may sumunod din na iba sa kalooban ng Panginoon? Ikaw ba ay tumatanggap ka lang o ikaw din mismo ay nag-reproduce para dumami pa ang mga disciples ng Panginoon? Mga kapatid, ang simbahan ngayon ay punong-puno ng mga believers. Pero ang mundo ay kailangan ang mga tunay na disciples kasi po sila ang nagbabago ng buhay. Through them, ang mga tao ay natututong lumapit at magbago ng buhay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong manatiling believers lang o Christian lang. Maging tunay na mga halaga tayo at gumawa ng mga bagay na nais ng Panginoon para sa ikakalwalhati ng ating Diyos. Amen po ba? Yes. May kasabihan nga, di ba? Ang tao nag-Kristyanuhan ay mapupunta sa langit-langitan. Kaya mga kapatid, so stand up. Ang isa pa, sampahin natin ang Diyos na tumawag sa atin. Sabi niya, I am always with you. Let's sing the song yung Diyos ka sa amin, mga kapatid. And as we sing the song, kausapin din Panginoon sa ating buhay. And let's dedicate our life once again. Now from now on, you are not just a believer. Amen? You are not just a follower. You are not just a Christian. But you're also disciple of our Christ.